kababayan, salamat po. Maraming salamat sa inyong prayers. Sa Team Philippines, sa pangunguna ng ating Deputy Executive Secretary, si Maynard Guevara, ang ating Undersecretary ng Presidential Human Rights Committee na si Yusek Noy Catura. Dito kay Ambassador Evan Garcia, Ambassador Isa, kay Conjen Rico, sa lahat ng mga Pilipino na kung saan pa nanggaling sa buong Europa para ipagdasal tayo, para i-meet tayo, para ipaglaban po ang Duterte administration at ang Pilipinas. Maraming salamat. Very successful po ang ating trip dito. Bakit po? Ano ba ang definition ng success? Hindi ba ang ibig sabihin ng success, may goal ka at na-achieve mo yung goal? Ano ba yung tatlong goal natin sa pagpunta dito? Unang-una po, na malaman ng lahat ng ibang bansa kung ano nangyayari sa Pilipinas. Yung totoong nangyayari sa ating bansa. Gusto natin malaman nila na maraming patayan dahil sa droga at krimen. At ang Pangulong Duterte at ang kanyang gobyerno ay kumikilos para mawala ang krimen at patayan. Pangalawa pong ating pakay po dito ay maipakita din po ang developments o achievements natin. I-showcase ang in the last 3 years, so 2 years ng Aquino government and then almost 1 year of the Duterte government, yung ating mga pagbabago at yung ating pong development sa human rights, no? Lahat to komprehensibo to, no? Kasama dito sa rights ng laborers, ng farmers, ng migrant workers, ng OFWs, ng children. Halimbawa, pagdating sa children in conflict with the law, children na nandun sa conflict areas, child labor, no? So very comprehensive ito. At ang pangatlong pakay po natin ay magkaroon po tayo ng informal na pagmi-meet po sa mga diplomats at saka members of parliament po ng ASEAN at ng Europe para po maipaliwanag sa kanila at magkaroon ng mas magandang dialogo kung ano nangyayari. So mga kababayan, kahit anong spin po ng ilan sa ating mga online o kahit ano pong sabihin ng mga Senator De Lima or Chairman Gascon or Dr. Calamard ng mundong ito, no, yung mga katulad nila na nagulpi daw tayo, na nagbotohan daw. Ang problema, human rights ang pinag-uusapan, ayaw naman nila magsabi ng totoo. Sa UPR po, walang botohan. At yung halos 100 po na nagsalita na countries, halos lahat po, kung hindi lahat, kinongratulate po tayo. No? Ngayon, yung pagbanggit po nila sa extrajudicial killing, ang nakalimutan pong sabihin ni Senator De Lima, ni Chairman Gascon, noong 2012 po, napakaraming bansa ang nag-bring up ng number of extrajudicial killing sa Pilipinas. Kasi po noong 2010, 2011, papunting 2012, 11,000 hanggang 14,000 po ang extrajudicial killings. Kaya nila in-issue ang AO 35 para baguhin ang definisyon ng extrajudicial killing. Para sabihin, pag aktivista lang sa labor, kung journalist siya, religious, no, kung meron siyang cause-oriented background, extrajudicial killing siya. Kung hindi, plain murder or homicide. Pero pagdating ni President Duterte, biglang lahat na lang na napatay. Kahit ito'y dahil po sa negosyo, ito po'y dahil nasaksak po ng bangag o ng drug addict, ito po'y ninakawan, suddenly sa drug war po lahat. No? So kaya ko po sinasabi na successful po tayo kasi po ang dami natin nakausap, ating mga kababayan dito, very proud na babalik sa kanilang mga bansa, mga boss nila sa opisina, yung mga napangasawa mga Europeyano, dala po nila yung bala na tinatawag na real numbers, no? Nadala po yan ng PDEA, PNP, NBI, sa pangunguna po ni Sec Martin ng PCO at ng ibang mga ahensya ng gobyerno na pagsama-sama itong mga numero. So bakit po galit na galit ang mga katunggali ng Pangulo? Simple lang po, nakauna po kasi sila kasi sinungalingan ang kinalat nila dito. Siniraan ng ating bansa, siniraan ng ating Pangulo. Hindi nila pinakita yung sitwasyon kung saan maraming patayan, marami pong nakawan, marami pong rape. Hindi po nila pinakita na yung drogang shabu
kung gaano po kalaki ang epekto nito sa utak ng isang tao, sa isang pamilya, sa isang komunidad at isang lipunan. No? So mga kasama at mga kababayan, no, umpisa pa lang to. Hindi natin sinasabi that we have overall victory kasi hindi natin kontrolado ang isipan at puso ng lahat. At dito po sa Europe, iba talaga ang tingin nila sa salita, sa human rights. No? Pero ang sinasabi ko po, as far as our goals of going here, napakaganda po ng report na inanda ng ating gobyerno. I cannot take any of the credit po. Ginawa po ng iba't ibang ahensya yan. Naging spokesman lang po tayo. Pero at the same time po, na-appreciate to ng iba't ibang mga bansa. Lastly po, makikita nyo kasi yung kaibahan ng kultura. Makikita nyo po ang mga Asians, ASEAN at Asian, very, very supportive. At kasi alam nila ang kultura at alam nila ang epekto ng droga. Alam nila yung epekto ng krimen, yung poverty. May mga ibang bansa na mga kapitbahay natin, marami din silang OFWs, kaya naiintindihan. Pero dito po sa Europe, bawat salita, magsabi ka lang ng politically incorrect sa kanila, parang human rights violator ka na. So yun po ang ating pinaliwanag at in fact nakausap ko po yung taga Reuters, taga New York Times. Siyempre hindi ko na kontrolado kung ano ang isusulat nila. But sila mismo, aminado, hindi nila nakita yung mga numero na pinakita natin. No? Kasi nga po, talagang may intensyon ang iba na siraan lang ang Duterte government, ang Pilipinas, at wag ipakita saan tayo nanggaling. So syempre kung nanggaling ka sa zero na patay, biglang 7,000 ang patay, i-charge mo sa war on drugs. Pero kung dati na 11,000 to 16,000 ang patay, then natural po, pag nakita mo 9,000, 8,000, bumaba pa. No? At pangalawa po, kung hindi mo alam na 6 na taon, 90,000 plus lang po ang police operations laban sa droga, pero ngayon po, 10 buwan pa lang, may 50 mil na. Di ibig sabihin po, mas maraming operation, mas maraming sumusurrender, mas marami pong inaaresto, unfortunately po, mas marami din namamatay. No? So ito pong paliwanag na to ay hindi ni-reject. Nabasa ko po yung ibang payag ng iba, ni-reject daw. Kung ni-reject po, bakit yung EJK noong 2012, binalandra din po sa Aquino government. Ibig sabihin po, kahit anong bansa na may namamatay ng hindi natural death o aksidente, ay itong mga bansang to ay nagbe-bring up, ano bang ginagawa nyo about extrajudicial killings? Kaya nga ang response natin sa kanila, we are stopping the killings by going after the root cause, which is drugs, corruption, and crime. Madali kasing sabihin, stop the killing pag tinigil mo po yung ating pong kampanya laban sa droga, mas maraming patayan, mas maraming rape, mas maraming nakawan. Kaya salamat sa inyo mga kababayan, salamat po dito sa taga-Europa. At siguro po, medyo pagsabihan natin yung mga naninira kasi apektado po ang milyong-milyon po o ang daan-libong nakatira po dito sa Europa ng mga Pilipino. Dahil parati silang tinatanong, minsan nahaharas, minsan nag-argue sa kanila kasi hindi naiintindihan yung nangyayari po sa ating bansa. So muli, from Geneva, paalis na rin po kami ng Geneva. We think at least yung phase 1 ay successful at marami pa sa iba sa gobyerno itutuloy po ang laban. Ang mga taga-mission natin dito will continue talking to the diplomats from all around the world. God bless you. Salamat sa Panginoon sa victory na to. God bless you po.